Libu-libong artifacts ang matatagpuan dito. Mamamalas din dito ang ating natural history. Pati na rin ang mga pinagmamalaki nating likhang sining. Ito ang tahanan ng mga maituturing na yaman ng ating lahi. Ito ang Pambansang Museo ng Pilipinas. Taon-taon, halos 100 milyong katao ang namamasyal sa isa sa pinakamalaking mall sa bansa. Samantalang, tinatayang kalahating milyon o 500,000 katao lang ang bumibisita sa National Museum kada taon. Kasama na rito ang mga dayuhan. Ang kalapit na bakanting lote ng museo, ginawa na rin ngayong tapunan ng basura. Nako, dump site pala yun. Ano ba naman yan? Ang naturingang showcase ng kultura ng Pilipinas. Dump site ang katabi. Nako, may amoy pa. Nasaan na nga ba ang pagpapahalaga natin sa ating pambansang museo? Anong papel ang ginagampanan ng National Museum sa nation building? Napakahalaga ang role ng Pambansang Museo in the life of our country and our people. Mainly, the National Museum exists to preserve and promote the cultural heritage and natural heritage also of the Filipino people. Nandito lahat ng mga historical and unique objects that really exhibit art and the lives of our ancestors from thousands of years ago. Pero may sapat bang kakayanan ang National Museum para sinupin ang mga pamanang ito? Kulang na kulang din daw ang National Museum sa espasyo at teknolohiya para ma-display lahat ng kanilang mga koleksyon na ang iba nakatambak lamang sa mga ordinaryong silid. Ngayon, ang ginagawa namin, pagka may funding, gumagamit na kami ng ganito. Lalo na yung mga nasa ibaba. Magkaroon man ng baha, hindi siya basta-basta papasukin ng tubig. Ito ay isang buto ng tao, parte ng paa. Napaka-importante nito kasi ito yung tinatawag nating tabon, earliest human sa Pilipinas na date siya na 47,000 more or less. Ang mga iba't ibang artifacts ng mga sinaunang Pilipino sa kinakalawang na kahadiyerong ito naman nakatago. Ang National Museum po ba sapat ang kakayanan para alagaan itong mga masterpieces natin dito sa museo? Well, we have the knowledge and we have most of what we need, but of course more can be done with better equipment and more personnel. So you have a lot more artworks to bring out. Tons and tons more. At ang kailangan para maipakita na yan sa publiko ay I-upgrade yung ibang galleries na medyo hindi pa up to proper standards. Pero ang mga kakulangan ito napupunan daw ng sipag at dedikasyon ng mga tagapag-alaga ng ating mga kayamanan. Sa conservation room na ito, kinukumpuni o kaya'y sinusubukang ibalik ng mga researcher at technician sa dating anyo ang mga nakukuhang artifacts. ano ho yung tinatanggal yung yan? Crustaceans po, yung mga concretions na shell, na dumikit. Yung mga dinikit ng mga dumi at ano sa ilalim ng dagat. Sinubukan ko rin kung kaya ko ang ginagawa nilang mano-manong pagsasaayos ng ilang artifact. Ayun nga yun o. Ibig sabihin dapat maging Tutulungan namin ng tubig. para malambot. Malaman Wow! Magsaka ng
O, ang dami ko nakuha. Oo, ayan. Balakubak. Maging yung mga gamit na halos sirang-sira na pagtatagpi-tagpi pa rin daw nila. Ito yung ginagawa namin. Bali, minimade up na lang namin siya. Tapos, nga-apply ng custom. Tapos, siniscrape off. And then, pag minsan, kinukulayan. Pag minsan, hindi. Sa ano namang mga aspeto na maaari pang i-improve? That's what we're working on now, is really to upgrade the building. I think everything will flow if we have more visitors in the museum. We have lots of visitors, but we can have much more. We want much more. For that to happen, we have to make the building more friendly and more comfortable. Wow! Tignan mo nga naman. Ito nga yung lumang Senate natin. At ngayon po ay nire-renovate nila ito in time for their anniversary. Nakakatuwang isipin na ang isa sa mga pinakahuling batas na na-ratify dito ay kung inyo maalala yung termination ng US military bases dito sa ating bansa. Talagang makikita mo nga naman dito yung panahon na iyon ng talagang opulent, artistic, pati ang disenyo sa loob ng Senado. Punong-puno po ito ng kasaysayan ng ating bansa. Puspusan din ang mga ginagawang programa ng National Museum para mailapit sa mas maraming Pilipino ang ating pambansang museo. Meron tayong mga workshops for children, meron tayong mga lecture series, at ang ating mga audience dito ay mga teachers, mga estudyante, at iba't ibang sectors ng ating komunidad. Para mahikayat naman nilang bumisita rin sa National Museum ang online community, naglunsad sila ng isang virtual reality site. Sa kasalukuyan, may mahigit 100 cultural properties at heritage sites na ang naideklarang National Cultural Treasures. Higit pa raw sa ginto at mga mamahaling bagay, ito raw talaga ang maituturing na mga kayamanan ng bansa. Itong declared national cultural treasures natin are part of our heritage. So we must be very proud of our heritage. Obligasyon natin, being members of the present generation, na ipasa natin ito sa ating mga susunod na henerasyon. Matapos ang maikling pagbisita ko sa National Museum, masasabi kong tunay ngang napakayaman ng ating lahi. Kung personal lang sanang makikita ng lahat ng mga Pilipino ang mga kayamanang ito, natitiyak kong mas taas noo pa nating maipagmamalaki ang ating pagka-Pilipino. On the part of the museum, we're committed to doing everything we can to preserve, to research, and to disseminate and promote all of this for the benefit of the Filipino people. Sa paglingon sa ating kasaysayan, hindi na tayo magtataka kung bakit napakamalikhain ang ating lahi. Mayaman tayo sa mga tradisyon. Noong pa man, naipapahayag na natin ang ating mga sarili. Naging moderno man ang panahon, huwag pa rin nating kalilimutan kung gaano kamaabilidad ang ating mga ninuno. Kung gaano kagiting ang ating mga bayani. At kung gaano kadakila ang ating lahi. Yan ang mga yamang higit pa sa ginto na nananalaytay sa dugo ng bawat Pilipino.